sa time ni Noah at sa time natin, para po maging close doon sa ating mga pinag-aralan, itong 7 color na ito, anong magiging attack para sa Diyos? Sapagkat yung Diyos, naglipol po sa panahon ni Noah, at yung rejection nito, yung 7 color, bibigay po siya ng linaw mula sa Diyos at sa tao. Sapagkat ang flood, decision talaga ng Diyos yun, na kailangan lipulin yung lahat ng tao, liban sa pamilya ni Noah. Binanggit dito, basahin ko lang ha, yung attracts God's glory, yung 7 color na ito. Consecration is a process of being set apart as holy unto God, a pure heart of devotions. And consecration attract the glory like a magnet. Ibig sabihin, sa mga believers sa time natin ngayon, dito sa daigdig, kabilang doon sa rainbow, na kapag nakita nila, hindi nila gugunawin ang daigdig. Ibig sabihin, may taglay nito, meron silang pure heart, which is energy mula sa Diyos, na pag tumama sa iyo yan, okay, ikaw makapag-identify anong color na nabilong ka. At huwag kang titigil sa isang color, sa pangalawa, kailangan yung 7 color makumplete mo yan. In other words, kapag dumating sa iyo ang pagkatisod, panghihina, pagsubok sa buhay, huwag kang bibigay sapagkat pag bumigay ka, hindi mo maranasan ang energy ng Diyos kung paano dumating sa buhay ng isang tao. Hindi rin siya magkakaroon ng devotion and consecration sapagkat ang total surrender na gagawin ng mga Christ believers, hindi sa Islam, hindi sa Buddhism, kundi mismo sa Christians. Amen? Amen. Okay. Ngayon, isa pong pinakita dito, yung causes of glory of God. Okay, ito po yun. Yung causes. Ano ibig sabihin ng causes sa Tagalog? Ha? Dahilan. Yung magaganap. Yung tatamaan ng rejection na yan. Yung lakas na yan mula sa Diyos. Okay. Ito ha. Glory is caused by sunlight. And very rarely moonlight interacting with tiny ice crystals and water droplets in the clouds. So magmula sa Diyos, itong sunlight, itong liwanag, tubig, crystals na mula sa Diyos, rainy season, winter season, yung causes nito na dumating sa daigdig na ito is for the glory of God. Kaya pala ginunaw ng Diyos sa panahon ni Noah ang buong daigdig sapagkat hindi na nabigyan ng kalulatian ang Diyos, and supposedly sa time natin ngayon, kapag ang tao hindi na nagpagbigay ng kalulatian sa Panginoon, tatamaan siya sa energy na mula sa Diyos. Yung energy na ito, pwede siyang pumatay, pwede siyang magpapahamak, pero higit sa lahat, pwede siyang mag-risko sa inyo sa akin. Pwede siyang mag-ingat. Kailangan natin yung energy na yan. Isa pa, yung ipinakita po dito, yung circle, actually, ang rainbow talaga po, ang nakikita natin ganyan. Di ba? Actually, bilog talaga yan. Ganon lang pinakita kasi dagat na po yun eh. Minsan sa mga puno, nakikita mong ganon, hanggang ganyan lang. Pero ang kabuuan talaga niyan bilog. Circle talaga po yan. Okay. Rainbow is a full of circle. However, from the ground, we only see a portion of it because the earth horizon cuts up the lower half of the circle. Tingnan nyo ha. Ang tanong, bakit kalahati lang pinakita ng 7 color? Ganyan lang siya. 4, 5, 6, 7. Bakit yan lang? Bakit? Bigay ka ng idea bakit? Bakit kalahati lang pinakita? Samantala bilog talaga yan. Bakit kalahati lang pinakita? Sa speculation po, Bishop, Sige. kaya kalahati yan dahil kung sukat ng Panginoon kalahati pagkita, parang kalahati din
Pero kabuuan, ang ibig sabihin, siya yung gumawa ng nakikita at saka yung hindi nakikita. Yung kabuuhan para sa mga nakikita at hindi Yan, nakikita. lumika ng liwanag at dilim. Sino yung mga hindi nakikita? Yun. Sino naman yung nakikita? Gusto niyang i-share ko sa inyo? Okay, punta, nagtuturo na rin lang tayo. Praise the Lord. Akin ang isang, sige, dito na lang. Tingnan niyo po yung radiation mula sa Diyos, which is the energy of seven color from God, ito po direct hit sa earth, sa mga tao, sa mga believers in God. Amen. Ang binigyan na example, si Meshach, Shadrach, Abednego, kahit may declare ang hari na sumuway sa kanya, na hindi sumamba, susunugin na ang init ng ay 7 doble, hindi sila tinamaan. Habang sila tinamaan ng init, maaari nag-worship sila sa Panginoon. Ibig sabihin, sa time natin ngayon, the more na dumarating ang matinding init, doble, problema, suliranin sa pamilya, buhay, kung anong nangyari, magpuri ka na lang sa Panginoon. Hindi mo mapapansin yung init ng araw. Hindi mo talaga madama yun. One time, parang hindi rin ako makahinga, sobrang init. Inisip ko ngayon yung promise ng Diyos. Na malayan ko lang hapon. Kasi pag inisip mo ang init ng araw, delikado ang magiging kalagyan natin. Amen. Ang heat ng ito ng araw, hindi ito para sa mga believers in God para mamatay ka sa init. Para yan sa mga naglagay sa purno nila ni Meshach, Shadrach at Abednego. Amen. Sapagkat tayo ay hindi nag-worship sa idols. Amen. Kaya kita mo si brother at si brother pag nag-uusap tungkol sa dilaw, nagtatawanan lang. Hindi importante sa atin yan kasi idadagdag na lang ng Diyos yan. Hindi tayo naging Diyos-Diyosan sa atin. Kasi kung totoo siya yan, wala dito sa gawain eh. Puyat yan eh. Amen. Last time, sabi nga niya, kailangan dumala ako sapagkat may misa kami bukas. Sabi ko, kailangan mabago yung misa. Kasi po, ang misa, hindi talaga biblical. Yan ay mga turo ng pare, hindi talaga siya biblical. So, anong tawag dapat sa gawain ng Diyos? Magbigay kayo ng example. Worship. Ha? Worship? Ano pa? Fellowship? Ano pa? Ano pa? Service sa Panginoon. Service sa Panginoon. O pwede niyong alin yung bagay na yun. At dito ko nakita sa ating kapatid na talagang hindi naging Diyos-Diyosan sa kanya yan. At salamat sa Diyos. Ibig sabihin, ang tip mula sa Diyos dito, ang daigdig in different color, bagamat in how many thousands of religious group, ang mapili mong kulay, dapat lahat makulay. Yan. Ang tanong, bakit nakasingit ng indigo? Laodicea. Bakit nakasingit ang indigo? Ano yung indigo? Nang indigo, alanganing kulay na parang Blue. Sala sa blue, sala sa violet. alam niyo kung bakit? Kasi po, yung 7 colors na yan, we are a Gentile before, dumaan tayo sa hesitation. Totoo ba yan? Amen. Tama ba paglilingkod sa Diyos na yan? Amen? Ako, experience ko sa buhay ko, narinig itong ni Brother Ronald, anak ni Pastor Armando. Ito, matagal nag-aral sa salita ng Diyos yan. At alam niya ang naging karanasan namin, problema namin. Nangangaral yan eh. Ito si brother. At alam ko, nagtaka din siya na meron kami isang brother na binigyan ng bahay at yun pa ang nag-traitor sa amin. Pero hindi ako nagpupunta. Ang ibig ko lang sabihin, itong indigo, sometimes may mga taong gano'n. Ayan, kung may puso lang yan, pusong masama, ang daming lugar pwede siyang mag-break in, pero bakit? Sabi niya, sama ako tayo, mag-break in siya.
Hindi namin inanan pero may conviction sa kanya ng Panginoon. Kasi itong Pastor Armando, alam ni Brother Ronald yan, na talagang bugoy ito nung wala pa sa Panginoon. Pero nagkaroon sila ng ano, totoo ba yung pagbabago ni tatay? Dapat yan, bumalik na ng Tacloban kasi Form 137 lang ang kukunin para doon sa bunso, yung dati naging kasama dito. Talagang good boy talaga yun. Amen. So, ang ibig kong sabihin, ang lahat ng ito, kailangan mangyari bago niya ma-recognize ang buong color na yan kung tayo ba ay napabilang din sa apat na ito. Sapagkat hindi ka pwede tatamaan ng energy na ito and you can still step fast kung hindi tayo katulad dito. Dadaan ka talaga sa maraming pagsubok sa buhay. Kaya nakita tayo dito, ilang paso nang dumaan dito. 17 pastors. Grabe, tinakasan tong lugar na ito. Ang dami natin dati, halos apaw. Amen? Tapos mababawas pa si Sister Merle, kunti na lang. Mababawas pa si Silopan, kunti na lang. Ang tanong ko sa inyo, bababawas ka pa ba dito? Sister Merle, meron mo pa dalang pinag-uusapan. Sabi ni Brad Noel, susunod ka ba sa Diyos o hindi? Isip siyang mabuti. Sabi ko, Sister, wala ka bang palda? Sabi niya, tinapon ko na. Parang sinampal ako ng kaliwat kanan. Sabi ni Sister White nung nagpaalam na ito umuwi, babalik pa kaya yun? Sabi ko, pag bumalik siya, Diyos na nakakaalam ko. Amen. Amen. Amen? Amen. Actually, ang palda, walang kaligtasan sa palda. Wala po. Pero kung gusto mong maging ligtas at ligtas ka na, susunod ka sa Diyos. Pagsunod na tuntunan. Ang pagsuot ng tamang kasuotan, yun po ay gagawin ng mga taong ligtas. Amen. Yan ang sinasabi ni Brad Noel. Pag susunod ka sa Diyos, sabi ni Brad Noel, kung inuutos na ang lalaki ay magpalda, magpapalda siya. Dako. Sabi ko, ibang encouragement to. Kaya ang paninindigan ko, pag tinamaan ka ng rejection na ito, pag tinamaan ka ng rejection, which is the energy comes from God, yung lakas mo hindi na iyo yan. Galing sa Diyos yan. Amen. No matter what. Kaya sabi nga niya, laging inuulit ni brother na, pwede naman siya magpabuhay sa kanyang mga anak, pero bakit siya nandito? Wala siyang magagawa sapagkat ang puso niya ginagahid ngayon ng Panginoon sapagkat nandito kayo at nandito ako. Amen. Amen. Amen? Amen. Ngayon, ito lang natin. Tingnan niyo po ha. Itong pito na ito, direct hit ito sa mga tao, which is the earth. At merong pitong dobling init ang tumama sa kanila, hindi sila tinamaan. Ngayon, sa panahon natin, tingnan nyo, pag pinag-uusapan ang weekly service of the Lord, under Hebrew chapter 10 verse 25, Hebrew 10:25, huwag kaligtan ang pagtitipon. Hebrew chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Okay, yun po ay order na kailangan po gawin. Sa weekly, tingnan nyo po ha, nagsimula ang bilang sa Labor Day, Monday. Tama? Tama. Monday, kasunod niyan ay Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. and Sunday. Ang Sunday po ay pampitong araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, ang declare ng lahat ng churches na yun, ang Sunday ay first day of the week. Sunday, kasunod ng Sunday, Monday. Kasunod, Tuesday. Kasunod, Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabado. Ngayon, saan tayo nakaposisyon sa araw na ito? Sapagkat ngayon ay Webis. Saan tayo nakaposisyon? Sa taas. Ha? Sa baba, sa baba. Puntahan mo natin yung Daniel chapter 9, Verse 22. verse 27. Para po makita natin yung 27. scripture. Basahin natin. Amen. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo Mm. at sa kalahati ng sanglinggo
ay kanyang patitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Okay, idirekta po natin po. Sapagkat yung isang linggo at kalahati ng isang linggo sa Labor Day na ang 7th day is Sunday, ang kalahati po nito ay Wibis, Dito na yan eh. which is today. Na kapag pinag-usapan ang first day of the week ay Wibis. Sa pangalawa naman, kapag pinag-usapan ang Sabbath in Christ, sa kalahati naman ito sa araw ng Merkulis din. At tinan mo, dalawang W. Saka ko na-explain yan. Wednesday. Yan. Yan na. So saan tayo ngayon dito sa Wibis na ito? Okay. Ngayon, dito po, itong dalawa na ito ay hindi po biblical, inarranged before Christ by the prophecy of Daniel chapter 9 verse 27 para po mag-determine natin ang tamang pag-worship sa Panginoon tayo para hindi tayo tamaan ng heat ng init magmula sa araw. Okay. Kung titingnan nyo po, itong dalawang na ito, linggo, sa isang linggo, 7 days. Sa isang linggo is 7. 7 plus 7 equals 14. 14 po. Tama ba? 14. Ngayon, ang nagbigay po nito is yung sanlibutan. Sila pong nagbigay niyan. 14. Nung binigay nila, nakita natin na yung energy nito hindi po nagpapunction sa atin. Bakit po? Sapagkat hindi galing sa Diyos ang declaration na lang first day of the week and 7th day of the week, sapagkat itong dalawang ito sinira sa panahon natin ang tamang pagsasamba sa Panginoon, hindi na galing sa Diyos kundi galing na sa kahit Nabucodonosor, Roman Catholic, or sa ilan pang mga grupo, Satan, Evil, Babylon, yan ang pumatayo niya. Ngayon, ang tanong, paano tayo makalabas dito sa rejection ng mundong ito para maging katulad tayo ni Meshach, Shadrach at Abednego at yung color na ito ma-enjoy natin sa daigdig? Yan na. Paano ang tanong? Dito sa dalawang ito, sa dalawang linggo, pinakita po ang first day of the week and 7th day of the week. Yan na. 7 plus 7 equals 14. Yan na. Itong dalawang 7 na ito means 14. Yan. Kapag ang tao hindi nakalabas po sa sistema na mula sa traditions of men, dito po, tatamaan siya ng heat ng init sa panahon ngayon. Kapag tama ang paglilingkod sa Diyos, like Passover, ang celebration, at tinuturo ng mga lingkod ng Panginoon, kahit anong arrange ng nangyayari sa daigdig na ito na tinawag na global warming, at hindi na po mapipigilan sapagkat ang ozone layer, ayon sa mga scientists, talagang tumama na siya sa daigdig at sobrang init, hindi na po kayang takpan ng Amerika sapagkat maubos ang pera sa buong mundo. Hinayaan na lang nila. So, ang solution ay ang tamang paglilingkod sa Diyos, like Meshach, Shadrach, Abednego at Meshach, sapagkat ang katuparan ng 7 color si Jesus Christ. Amen. Ngayon, yung katuparan niya, magmula noon sa panahon ng kanyang fasting, ang kanyang pagtuturo in 40 days, ang kanya pong ginawa magmula sa Old Testament kay Noah's time, yung 40 days, tatlo po yan. At kinumpute natin, umabot po siya ng 120. Ibig sabihin, ang Pentecostes time, sa dami ng 120 days na katao sa time na yun, loobin ng Diyos, babaan tayo, kabilang tayo sa daming yan. Amen. Amen. Loobin ng Diyos, babaan tayo. Kasi po kapag walang Pentecostes, walang makapagturo niya.
Hindi ko sinasabing ako binabaan. Sa kalooban ng Diyos, tinuro sa atin ang kabayaran niya. So, sa ating pong pag-review, mga kapatid kay Kristo, tungkol po dyan, ang kahalagahan po ng pagsunod sa aral ng Panginoon, tulad ng sinabi ni Pastor, yung ginto, hindi mo mapatunayan kung original, kung hindi dadaan sa aral. Yan yung binanggit ni Pastor kanina, na katulad nilang 4, dumaan sa 7 dobling init. Amen. Ngayon, nakailang init ka pa. Ngayon, 3, mahina yun. 5 pa lang yan. 4, mahina yun. Oh. Yung sinabi kay sister na magpalda siya, ano kayang init yun? Mahid lang. Kung tinamaan ka doon sa init na sobra talaga, sunod ka doon. Wala ka na sa paglilingkod. Ngayon, sasabihin mo, Pastor, ang dami namang church dyan, pwede akong magsamba. Okay. Ay paano kung hindi ka nararapat doon? Hahatakin ka ng Diyos sa gusto talaga ng Diyos dito. Tigdas. Kinapalawitan ng Amen. hindi ko lang. Oh. Sipin mo ang daming mga churches dyan, actually. Oh. Amen? Merong nagbibigay dyan ng allowance, scholarship. Bakit sa atin wala ba? Dito sa atin, ayun. Meron sa atin mga kapatid. Hindi ko ayun, no? Talagang meron. Saan ka makakita niyan? Bago palang binibuild ito mula sa matinding pagsubok. Hindi pa agad-agad pinaplano pa ng Diyos yan. Kung tayo'y karapat-dapat ba? Amen. Kaya nga tinanggal yung mga taong hindi karapat-dapat eh. Amen? Isipin mo, in almost 9 years, tinuturuan mo isang tao. Sabi niya, matagal kong narinig all these things will be added. Wala pa. Nainit. Hindi, nagkalat muna. Amen. Ngayon, inaasahan niya mag-prosper siya, hindi siya mag-prosper. Saan siya pupunta ngayon? Sapagkat itong rejection na ito, tumama po yan. At hindi nakatiis, sunog. Estado. Ngayon, witness ang anak ni Pastor Armando. Meron 2 lupi. Puno ng mga uod, mga dumi ng tao, dumi ng hayop, mga bato-bato. Binigay sa akin, Pastor, church yung isa patiran ng sa isang tao. Okay? Tawag ko sila, ay malalaki katawan. Rodney, si ito. Sako-sako ang mga bato niya, tinapon din sa labas. Sabi ko kung kami lang magbuhat, wala. Ang dila namin, laylay. Tumulong yun naman yan. Ngayon, ayaw nilang tirahan kasi ang daming dumi. Nung hinakot nila at nakita at malinis, oy, nakapag-isip na. Manda kayo, palalayasin ko kayo dito. Yan, witness yung brother na yan. Kahit anong bulok-bulok ng pangyayari, witness yan, anak ni Pastor. Yan ang nag-sacrifice. Ibig sabihin ko, hindi ako pwedeng mangwenta sa blessing ng Diyos na binigay sa atin at tinulong natin sa tao. Sapagkat itong nangyari sa kanila, sa atin po, magaganap yan. At ito na nga ang nangyayari sa atin. Yung 7 corners na yan, dahil nalagpasan natin ito, yan ang energy mag-preserve sa atin para lumakas at maging matatag. Amen. So, ibabalik ko na po sa ating MC. Kaya ano ko muna. Salamat sa Diyos at God bless.